Guys, it's already 2 o'clock in the afternoon ng araw ng Tuesday. Ito guys, bagong ligo tayo. Congratulations, nanay 19, naligo ka. Ang init kasi guys. Kaya pag-headband tayo. Headband tayo para ganito ang tsura ng buko guys pag basa. Grabe. So dito tsura ng buko pag basa, medyo light lang siya. Pero pag natuyo na yan ay mukha na siyang bruha. So kumusta ang araw ng Martes? Busy days ba kayo guys? Ako yung naging busy. Busy naman lagi si Nanay 19. Nakikita niyo naman sa vlog ko yan. Ang kabisihan ko. Nanay duty. Kain tayo guys. Kain tayo ng... Ang ulam ko yun ay dalaga. Dalagang bukid. Sana all dalaga, no? Dalaga talaga siya. Bakit kaya tinawag itong dalagang bukid? Wala naman siya sa bukid. Nasa dagat naman siya. Diba? Amazing. Bakit kaya? Sino makakasagot guys na bakit dalagang bukid ang tinawag dito sa isda na to? Ang grabe labo. Bakit dalagang bukid? Hindi naman siya nasa bukid. Di dalagang dagat sana, no? Dalagang dagat sana siya. O diba? Content. Bakit dalagang bukid ang tawag sa isda na to? Nasa dagat naman siya. Wala naman siya sa bukid. Paulit-ulit. Wait lang nga. Paulit-ulit na 19. O diba? Nakakapagtaka naman talaga. Bakit siya tinawag na dalagang bukid? Nakatira naman siya sa dagat. Diba? Amazing name. With my avocado. Medyo overripe na yung avocado ha. Bakit ganon? Matigas pa nga yan eh. Bakit overripe na siya? Ang makakasagot niyan ay hinyo. Bakit dalagang bukid ang tawag sa isda na to? Alam nyo guys, ang isda na to ay mahal. Medyo pricey itong isda na to. A short story about the dalagang bukid, no? Hindi ako makain talaga nito. Nung naglilihi ako kay Paula, dumalaw ako sa isang kaibigan na mga 2 months lang nga yata tiyan ko nun. Dumalaw ako sa isang kaibigan, tapos nung time na yun talagang hindi ako makakain. Piling-pili lang talagang kinakain ko, no. Ang natandaan ko lang na pinag-crave ko nung ako yung naglilihi ay itlog at saging. Dalagang itlog at saging. So hindi po talaga ako nakakain. Lahat ng pagkain sa akin ay mapait na matamis. Kahit tubig, di ako pala inom ng tubig. I've been like that for about 6 to or 7 months ako naglihi. So, a quick story about the dalagang bukid, no. Pumunta ko sa kaibigan ko, pero hindi pa nila alam na buntis ako, no. Tapos, ngayon kumari ko na yun. Shout out kay Kumaring Juicy. Hindi ko alam kung nasaan na kayo napadpad. Hindi ko na alam guys kung saan sila nagpunta, pero nasa Signal sila dati nakatira, no. Pero hindi matagal ng panahon na. Baby pa si Paula yata nung last namin pagkikita. Nilang yun ni Pau. Tapos ngayon, balik tayo sa kwento. Ang ulam nila, hapunan yun Ang ulam nila, nilagang cabbage at saka pritong dalagang bukid. So sabi nila, pinapakain nila ako. Sabi ko, hindi, ayaw kong kumain kasi wala akong galang kumain, sabi ko. Subo muna ako guys. Walang galang kumain. Bakit? Sabi niya, naglilihi kasi ako yan. Tapos, isa maniwala kasi may edad na nga ako, 29 years old. 29 years old na akong buntis. Talaga? Sure ka? Ganyan. Oo, sabi ko. Hindi, pinatiktikman mo lang, baka sakaling magustuhan mo, sabi. Alam nyo guys, short kwento na lang. Pero mahaba pa rin, no?
Nung natikman ko yung isdang ito, ang dalagang bukid na to, nagustuhan ko, guys. Napakain ako ng marami. Sabi ko ulitin ko ulit to sa bahay. Sabi ko, kasi wala talaga akong gustong kainin nung naglili ako. Ulitin ko ulit nga to bukas. Sabi ko, gayahin ko yung luto nyo. Kasi yung nilagang cabbage lang nila ay nilagyan lang ng Knorr cubes. Talagang boiled lang siya. Tapos ito fried. Pinagmatch nila yung ulam. Wow, may bisita akong kalbo. Oh, tapos, sabi ko, kinabukasan, ginaya ko yung ulam nila. Bili ako ng dalang bukid, tapos naglaga ako ng repolyo. Tapos, alam nyo guys, hindi ko nakain. Sabi ko na wala yung appetite ko. Sabi ko, bakit ang sarap nito? Nung ako na nagluto, hindi ko na siya gusto. Ganun talaga naglilihi. Are you, naranasan nyo rin po ba yung ganitong senaryo sa buhay nyo nung kayo naglilihi? Hindi kaartehan ang naglilihi. Kasi dati ako, sabi ko, ang arte naman ng mga to naglilihi. Kasi di ba ako buntis, hindi ko pa naranasan. Ang arte naman ng mga ito. Kasi pati pang amoy, iba. Tis ko din yung pang-amoy ko. Ayaw ko sa amoy ay paminta at Knorr cubes. Ayaw ko talaga yung amoy. Parang ang baho niya sa akin, no? Talaga. Tapos ang tubig, halos mapait talaga siya. Tapos ang fried chicken, hindi ko siya malasahan. Kahit anong sarap ng pagkain sa harapan ko, hindi ko talaga siya ma-appreciate. Ganun ang mga taong naglilihi. So, lesson dito guys, wag agad-agad manghusga sa mga taong naglilihi kasi totoo pala yon. Yung hindi kaartihan, hindi siya biro, maraming klaseng paglilihi, yung iba hindi sila naglilihi, matakaw sila. Ako hindi ako matakaw, hindi ako matakaw na na naglihi. Pihikan ako kumain, kaya ganun si Paula, pihikan din kumain. Kaya pitit yung anak ko kasi talagang diet siya sa tiyan. Super diet. Kasi ganun din siya nung hanggang sa high school, elementary. Hanggang ngayon, hindi din talaga siya matakaw kumain. At saka sort of sa mga ganitong kwento, bago pala palakainin ang bata, maraming pamahiin kasi para maging matakaw daw. Sabi ko, hindi ko naman napakain si Pao ng ganyanan kasi wala akong idea. Hindi ako nagtanong. Yung balat ng baboy, kailangan daw yung balat ng baboy, patikman mo para hindi siya masuya. Yun ang pinaka panguya-nguya mo lang sa first time yung magnguya, Yung parang gagawin niyo ng bubble gum. Elastic naman yun yung balat ng baboy. Para daw matakaw siya at hindi mapili sa pagkain. Tapos madami yung ng baboy, yan, para daw madaldal. Hindi ko nagawa. Pero madaldal naman anak ko. Kaya hindi ko naman gawin yun. Ayun lang guys. Ang aking quick kwento about sa dalagang bukid. Again, bakit dalagang bukid ang tawag sa isda na yon? Diba? O diba? Kain mo na ako guys. Salamat sa pagkikinig at pagnonood. Kasi pag ako'y nag-vlog, talagang kain ang kaharap ko para ako'y ganahan mag-vlog. Diba? Pag wala akong harap na pagkain, hindi ako ginaganahan mag-vlog hindi ako makaisip ng content ko with regard sa aking pagkain. Basta pag ako nag-content, kailangan may something ako sa harapan na magawan ko ng kwento. Yan, ganon guys. Kaya kailangan pakainin nyo na akong pakainin. Kasi baka yung kakainin natin na may kwento pala sa buhay ko, no? Yun lang. Maraming salamat sa panonood lagi. Huwag kayo magsawang manood ng video ni Nanay 19 na may content na kakaiba. Kakaiba. May meaningful. Minsan wala. So, kayo na po mag-adjust. Kayo na po mag-adjust sa aking mga vlogs. So, don't forget to subscribe, like, share, comment down. Sana di kayo magbago sa pag-subaybay sa daily vlogs ni Nanay 19, daily routine, daily vlogs, fashion, cooking, everything goes under the sun. So thanks for watching guys, love you all. See you on my next one. Bye bye.